is nakarating kayo at talagang you've shown the support always for Jojo, and of course itong ating biglaang press con isang mahalagang anunsyo para sa kaganapan sa career, and of course kasama na rin ang personal life ng ating revival king Jojo Indres. So magtataka kayo kung bakit biglaan, sasabihin na po natin lahat. Morning baka. Yeah. Okay. Of course, bago natin simulan ng question and answer, ayan, palakpakan po natin ang nag-iisang revival king, Mr. Jojo Indres. Thank you for coming at ulitin dyan lagi ho kayo sa akin at sana mag-clear na lahat yung issue today para makaano na tayo maka-forward. Okay. First, ang ating pong magkukwento po sa kwento na ito, of course, yung ating pong manager. At from there, nandiyan po yung pwede po ninyong itanong kung ano nangyari, bakit nangyari. Bigyan na natin ng pagkakataon makapagsalita. At ikwento ang lahat ni Mr. David. Sir David. Thank you, Morning. I'll make it short kasi alam ko may mga prior commitment din kayo after this. I know yung iba pupunta pa ng Manila Hotel. So, I'll make it quick. Marjo or Mark and Jojo is already a closed chapter. So, yun po ang isa sa main reason bakit kayo dito lahat. Because alam naman natin lahat na nagsimula ang story dun sa collaboration, which is true. Nag-collaborate si Mark Heras and Jojo Mendres for the song Summer in My Past na promotion. No? He reacted on the video, kung ano masasabi niya sa song, and then the rest is history. Sabi nga ni OG. Ayun na nangyari. So, nag-start ang friendship, and then more than that, we didn't know na because it's personal between Jojo and Mark. Kasi as the manager, alam ko behind our back may mga pagkikita, and that I will not detail everything na alam niya naman yan. So, yung personal nilang dalawa, hindi namin pinanghihimasukan, but dumating na sa point na we have to intervene because it's not right anymore na pabayaan na gano'n ang treatment ni Mark kay Jojo. Yung nangyari sa PMPC Star Awards for Television, alam ko may mga nakarating sa inyo at na nakita na ang unang kasama ni Jojo is Mark Heras. And sa taga-PMPC dito, alam nila na ang program is talagang si Mark ang escort and kasama na magpe-present ng award is si Mark Heras. But later on, naging Rainier Castillo. So, yun yung parang yun yung nag-ignite yung pangyayari ng PMBC Star Awards for Television. Pero naipon siya. So, I'll share you some of the factors kung bakit we have to educate and make things clear with Jojo na hindi na tama ang nangyayari. So at first, nag-collaborate. Of course, may talent fee naman si Mark doon, hindi naman yun for free. Tapos nakita naman natin na yung nangyari na viral video kay Mark na yung sa Apollo na nagsayaw siya, samo-sari yung reactions kasi ng mga tao, netizens, even our friends in the media na parang bakit ganun yung ginawa, sinagot naman ni Mark yun. Pero majority of the comments kasi parang negative. Pero nung nangyari yung collaboration at na-link si Jojo kay Mark, maraming naging projects si Mark. And we are all aware na dumami yung projects at positive yung naging reaction. Although it's
di ba, unusual team up, pero mas maraming naging positive result when it comes to career ni Mark. So, yun yung ano ko, na pansin natin. And then, may mga pagkakataon na I don't know kung ano, pero kailangan ko nang i-share to. Aside from yung collaboration na yun, nagkita sila, nag-viral nga, no, nagkita sila sa isang hotel and casino, and then nasundan, nag-viral, dumating sa point na panahiram na si Mark. Panahiram na kay Jojo. And si Jojo, since he's very generous, hindi lang naman kay Mark, alam niya naman yan sa ating lahat, sa ating media friends and other friends. Kapag nakita ni Jojo na nangangailangan, hindi naman siya nagdadalawang isip. But for us, it's too much because may mga times na nagsabi si Mark kasi na kapag hindi mo ko pinahiram, baka magpakamatay na lang ako. Meron yun, nasa messages yun, at totoong sinabi niya yun. So, syempre, ang initial reaction ni Jojo, na-alarm siya. Ayaw niya naman maging dahilan siya, baka ituloy, hindi niya alam. Sinabi niya sa amin, anong gagawin namin. So, ang sabi ko, ano pang nakikita mo? Kasi parang sabihan natin siya na, o ano ba, pay when able. Hindi naman pwedeng puro hiram. Siyempre, di ba, in good faith, sige, hiramin mo. In fairness to Mark, he's promising na ibabalik naman niya. And then, sometime, nag-umiram ng 300,000 dahil dun sa bahay kasi kailangan na atrasado na yung sa bahay niya na pinapagawa. So, may mga ganon, no? And then, the reason why we're here, then, dito sa exact venue na to, dito rin one time, last week ata, 2 weeks ago, dito niya rin kinuha yung iniram niya na around 70,000. Here, dito sa restaurant na to. At saksi ang mga waiters din dito and staff. Dito niya kinuha yun. At ang nangyari noon is nag-aabang siya sa Metrobank kung sino yung mag-deposit sa account niya. Tapos kinukulit niya kami lagi na hindi siya aalis sa Metrobank hanggang walang nakakapag-deposit sa kanya. So may mga ganon to that point. And I'm not blaming Mark because he's striving for his family, I know. Si Jojo naman, walang kapalit yan eh. Kahit magharap-harap tayo, wala naman hindi kapalit si Jojo, but ine-educate niya pa si Mark. Dapat kung ano man yung naririnig namin na mga vices mo o yung mga may naririnig na nga kami to the extent na may bisyo until now, sana huwag na ituloy. Pag papapangaral pa si Jojo, parang siya pa yung galit, si Mark. So, yun na, fast forward to what happened in PMPC. Sa PMPC, dumating siya, okay? Nagkita kami, ang call time namin sa PMPC. Nandito ba si Rodel? Ang call time ni Rodel Fernando sa PMPC is 7 p.m. Dumating si Mark sa hotel, Laxent Hotel, mag-8 p.m. na. Kasi kailangan niya pa mag-change ng suit kasi it's a formal event. Kami nagkasikaso doon sa suit niya kasi galing daw siya ng shoot. Dumating siya late na. Tapos yun, nag-konting kwentuhan lang muna doon kasi tinitignan namin yung call time ni Rodel. Ang nangyari yun, nagkabiruan, and then one time na may isang line siya na hindi namin oo. Yung ano kasi, yung kwento niya sa amin, yung kwentuhan namin sa Laxent while waiting for the go signal of Rodel ng PMPC na pumunta na kami.
nababanggit niya, nakwento niya, na nakwento raw ng asawa niya sa kanya na, "Uy, binili pala si Rainier ng bagong cellphone ni Jojo ah." So, at nag-viral yun eh, kasi yung video niya nag-viral kaya nakita ng asawa ni Mark. And then ang response ni Mark sa amin, sa Mediacon, sinabi rin. Ang sabi naman ni Mark, "Huwag ka na mainggit," sabi niya sa asawa niya. Yun yung kwento ni Mark sa amin. "Huwag ka na mainggit, ang laki na nga ng binigay sa atin eh." So, admitted na mas malaki yung nakukuha niya compared to Rainier, which is dapat hindi naman sabihin, di ba? In the first place. Then, nung alam niya nagpa-viral na si Rainier and Jojo, spill of the, ng ano niya, na-threaten, nagbanggit ng ng parang life-threatening statement na sabihin mo ng pabiro pero mali pa rin. Na parang out of nowhere sinabi ni Mark na pag ako na, ito exact words pag ako na-ichekwera dyan, susunugin ko bahay mo, Jojo. So, regardless of whether it's a joke or a serious note, it's still a threat. Na tingin ko, nung nagkatingin na kami ni Jojo, tumawa lang kami sa at nung nakatalikod na si Mark, pinag-usapan namin yung joke, parang hindi na tama yun. No, kahit sabihin mong joke yun, kahit saan tayo humantong, threat yun. Diba? So, okay. So, kinalimutan muna namin yun because we have an event to attend. Nagpunta na kami ng Dolphy Theater at around 8 p.m. Okay? Nakita kami nila Tita Pilar, sino pa nakakita sa amin? Si Lizette, si Tito Fernan, sino pa yun nandun? Marami nakakita na talagang si Mark, okay? Umupo kami sa upuan, narinig niya dun sa organizer na gap 11 ata kami. Mga gap 6 pa lang yun. So siguro natansya niya na matagal siyang maghihintay, nagpaalam siya kay Jojo. Magsi-CR lang ako, Jojo. Ako naman, nasa backstage ako to give to Rodel the envelopes for the special awards. Kasi nag-sponsor si Jojo doon sa PMPC Star Awards, diba? Then, tinawagan ako ni Mark at nag-leave siya ng message. "Sir David, nasan ka? Nandito ako sa may CR." Sabi ko, magpapahatid ka ba? Inutusan ko yung assistant ko, si Prince, na tignan si Mark. Pero ang sabi niya, importante. So, I have to leave Rodel muna dun sa backstage at pinuntahan namin si Mark together with Prince, our assistant. Na nandun na palabas na ng audience entrance. Okay, so nandun siya sa audience entrance. And nung pumunta siya sa akin, sinabi niya sa akin na, "I'm sorry, Sir David, I have to leave. May important matter na." So hindi ko alam yung gagawin ko doon. Sabi ko, "Mark, naka-commit ka dito. Di ba? At may advance payment na kami kahit na wala naman dapat. Para lang makatulong din sa'yo kasi lagi mo sinasabi, kailangan mo ng help, ganyan." So nag-i-initiate na kami, minsan na kami mismo nagpapadala sa kanya, whether Gcash ba or cash kapag kukunin niya ng personal. At ang nangyari is, may emergency. Hindi ko na inalam kung ano yung emergency. Basta yun yung salita niya, "Emergency, I have to leave." So sabi ko, paano yan? Gusto ko iiwanan mo si iiwanan mo si Jojo na mag-isa doon. Na parang aakyat siya at tatawagin yung pangalan, i-expect ng mga producer, organizers doon, PMPC, at mga nakakita na sa inyo na magkasama kayo, tapos iiwanan mo sa ere si Jojo. So I have to do something. And I thought right away na to call Rainier. And parang knight in shining armor si Rainier, buti na lang, nasa area siya. Nasa bakang Quezon City lang din yung bahay niya eh. Kaya pinausod ko, nakiusap ako kay Rodel, pausod kami ng gang.
Kasi ginawa ko ng paraan, I have to call other option. And si Rainier, thank God na pwede si Rainier. Then Rainier came, nung sinabi ko kasi kay Jojo na hindi na si Mark, nung bumalik ako sa upuan, nakita ko kay Jojo yung pagkadismaya at medyo maluha-luha, kaya hindi ko napigilan sa sarili ko. Gusto niya nang umuwi that time sa kahihiyan. Uwi na tayo, ni Jojo, kailangan natin ito kasi PMPC, baka mapahiya tayo sa mga sa PMPC kasi syempre in-invite tayo dito. The show must go on nga, diba? Dinanong ko siya. Pero talagang kami lang nagpumilit na ituloy namin. And then, Rainier came. So, that very moment, na ibsan yung lungkot ni Jojo. Siyempre, nandun si Rainier to comfort him. Okay naman ang nangyari. Nairaos, naitawid yung pag-present ng awards. At nung pag-uwi, okay na, nag-iwahiwalay na. And then, the next day, nag-breakdown si Jojo. So, si Jojo kailangan na itakbo sa ospital kasi naramdaman niya ulit yung first press con. Nag-hyperventilate kasi si Jojo kapag may mga kinikim-kim siya. Nag-hyperventilate ulit siya, tapos kailangan siya itakbo sa ospital. The next day, na-realize niya na parang nabastos siya. Despite of everything he did for Mark. No? Ganun lang yung parang na-feel niya na naisukli sa kanya. So, yun po yung buong story. Ayoko naman po na ilabas yung totoong nangyari, pero I think this is the time na malaman din ng tao because ang daming speculations na sinasabi na parang ginagamit lang ni Jojo si Mark or ginagamit naman ni Mark si Jojo. Hindi naman pwedeng gamitin ni Jojo si Mark because in the first place, hindi naman after the collaboration, hindi naman si Jojo or kami ang nag-invite kay Mark eh. He asked for Jojo's number. At siya yung nag-invite ko, pwede ka ba na lumabas? Pero sinasama niya naman yung sorry, Shooter Ray, wait lang. Yung mga questions siguro after na. So, yun yung masasabi ko na parang, pero in fairness naman to Mark, on a lighter note, when we invite him sa mga previous engagements, pumupunta siya. Mga contents, kagana mag-vlog kami, or pinupuntahan niya naman, or events, such as yung mga recordings, kasi nag-recording ng song si Jojo and Mark nagpupunta siya, in fairness. Kaya lang ito sumobra yung ginawa niya na parang important event to PMPC to Hindi naman to simple. Oo. So, sorry sa inyo, pinipigilan na ako ni Jojo. Sabi, tama na daw. So, pero I have to say this, no? Hindi i-clear ko Kasi, alam mo, parang nag-ugat kasi dito is parang selos sa nangyayari na between Rainier and Jojo. Hindi naman natin, yung personal life nila, wala naman tayong dapat pakialaman doon Pero, respect, yung respect lang sana hindi nawala. Dahil, nakakommit ka dito sa event na to tas, di ba, parang magsasabi ka na ang dali-dali sabihin na may emergency, or given na emergency, sana, sinabi niya kay Jojo, ito give him benefit of the doubt. Just in case na emergency yun, pwede niya sabihin directly to Jojo Jo, pasensya na emergency. Wala na sinabi kay Jojo. He has his number, pinadaan niya pa sa akin, and syempre, di ba, dapat
pwede ka naman rumekta kay Jojo, nakakarekta ka naman kay Jojo, nag-text sila, exchanges of text messages and calls. Pero ang nangyari, pinadaan niya sa akin, ang paalam niya kay Jojo is CR, magsi-CR. Ngayon dumating ako, taga naman ni Mark mag-CR, pakitingin na yun, sabi ni Jojo. Hindi ko alam yung sasabihin ko nung pagpupo. So ako yung parang nahawa kay Jojo nung that very moment. Kaya sinabi ko, may naisip naman ako ng paraan. And thankfully, we are very grateful to Rainier at nasamahan niya si Jojo sa stage. Sige po, okay. Ayan, sorry, idagdag ko na lang. Alam niyo ba kung sobrang na-stress si Jojo, sa pagka-stress ni Jojo, nag-shopping agad siya ng relo worth 6 million. Ganun ma-stress. Bakit ka naman ganun ma-stress? Oh. So ngayon, ay sinusugarcoat pa kasi ni David eh. Pero sabihin natin sa totoo, dahil totoo kung tao pumunta ang mga kapamilya natin press dito, sabihin natin na bakit kasi Joe umabot sa more than 500,000 ang mga naging ano ninyo. At yun yung parang hindi maganda sa naging takbo, puro pera at naging ano-ano. Marami pa eh. So, tingnan na lang natin sa mga tanong ng mga kapatid natin dito kung ano yung... Yes. Okay, start na natin ang ating